Nagsisimula ang pelikula sa taong 1962 sa isang Italian ocean liner na pinangalanang Groza, isang mang-aawit na pinangalanang inaaliw ni Francesca ang mga bisitang nag-e-enjoy sa gabing pagsasayaw kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng karamihan, isang batang babae na nagngangalang Katie ang nakaupong mag-isa dahil wala siyang kapareha. Sa sayaw, napansin ito ng kapitan ng barko at dinala siya sa sahig. Mabilis na naging kakilakilabot ang masiglang salo-salo ng iyangat ng hindi kilalang kamay ang isang pinggan na iyon. Hinihigpitan ng isang wire cord. Ang wire pagkatapos ay pumutok at hamampas sa dance floor sa pamamagitan ng pakikipag-sex sa mga pasahero at tripulante. Ang kanilang mga katawan ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa, na lumilikha ng isang paliguan ng dugo. Ang tanging taong naiwan sa dance floor ay si Katie, dahil hindi siya makuha ng wire. Dahil sa height niya, ang eksena ay pinutol 40 taon mamaya sa hinaharap. Isang salvage crew ng 6 na tao ang nagligtas ng isang random na sasakyang dagat mula sa dagat. Pinangunahan ni Kapitan Murphy ang kanyang koponan at matagumpay na dinala ang barko sa baybayin. Ang grupo pagkatapos ay pumunta sa isang pub upang ipagdiwang kung saan sila ay nilapitan ng isang matandang kakilala. Pinangalanang Jack. Nagtatrabaho din si Jack sa marine business at narinig niya ang tungkol sa isang ghost ship mula 1962. Ang sabi-sabi na ang barko ay naglalaman ng isang dibdib ng ginto na nawawala sa kalahating taon. Siglo. Ang taong nagdadala ng barko sa baybayin ay makakakuha ng anumang bagay na nasa loob nito. Napukaw nito ang interes ng mga tripulante at umalis sila upang hanapin ang barko sa kanilang salvage. Hilahin sa susunod na araw. Pagkatapos ng ilang oras na mahabang biyahe, narating nila ang destinasyon, ngunit ang tracker ay hindi nagpapakita ng mga barko. Sa paligid ng lugar, sinusuri nila kung ito ay gumagana ng maayos at dumating sa konklusyon na ang ulat ay pekeng. Pagtalikod pa lang nila, tanaw na nila ang isang napakalaking commercial ship. Sa harap nila, ang kanilang bangka ay bumangga sa barko, ngunit sa kabutihang palad ay hindi nakakapinsala ang epekto. Matapos pag-isipan kung sino ang mauunang makapasok sa loob, si Jack at isang crewmate Brewer ay nanatili sa likuran. Pumasok ang 4 sa barko. Ilang segundo lamang pagkatapos ng kanilang pagdating, ang grupo ay nagsimulang makaranas ng mga paranormal na aktibidad. Una nilang naririnig ang mga random na ingay, pagkatapos ay nakikita nila ang mga bagay na gumagalaw sa madilim na sulok. Sinisisi nila ito sa hangin at patuloy na gumagalaw, ngunit sa likod nila ay kusang gumagalaw ang Scrabble. At bumubuo ng mga salita, maligayang pagdating sakay. Kapag sila ay nasa itaas na kubyerta, isa sa mga tripulante na nagngangalang Munder ay nahulog sa isang butas. Ngunit iniligtas siya ng nag-iisang babae sa grupo na si Maureen. Habang sinusubukan niyang hilahin siya pataas, biglang lumitaw sa background ang maliit na batang babae. Si Katie. Nawala siya sa loob ng ilang segundo, hindi binibigyan ng pagkakataon si Maureen na maunawaan kung siya nga. Totoo, nababahala siya sa pangyayari, ngunit hindi niya ito sinasabi kahit kanino. Kaunti pa, natuklasan ng grupo ang isang digital na relo sa sahig. Dahil ang mga ganitong uri ng mga relo ay hindi bagay noong 1962, naisip nila na may isang tao sa barko sa harap nila. Pagkatapos nito, nagpa siya ang kapitan na ipagpatuloy ang paghahanap sa susunod na araw, dahil ang barko ay napakalaking. Kapag mag-isa si Maureen sa gabi, nilalapitan siya ni Jack. Nararamdaman niyang na-tense siya matapos iligtas si Munder kanina. Nang malaman ang tungkol sa batang babae, tumahimik si Jack ng ilang segundo. Parang may alam siya, pero hindi niya pinapakita sa labas. Sa halip, iminumungkahi niyang matulog si Maureen ng ilang oras pa para mawala ang mga guni-guni. Kinabukasan, umupo ang mga tripulante para planuhin ang susunod nilang gagawin. Natuklasan nilang unti-unting lumulubog ang barko dahil sa pinsala sa base nito. Nagpasya silang manatili sa tubig sa loob ng 3 araw upang ayusin ito, ipinagpatuloy nila ang kani-kanilang trabaho sa iba't ibang bahagi ng ang barko. Samantala, ginalugad ito ni Maureen at nakarating sa swimming pool area. Napansin niya ang mga marka ng bala sa dingding. Nakakaiba dahil sinabi sa kanila na lahat namatay ang mga pasahero sa pagkalunod. Habang sinusubukang umakyat sa pool, muli niyang hinarap si Katie. Nagulat, nahulog siya sa hagdan, at nagsimulang magdugo mula sa kanyang ulo.
Gayunpaman, nang tumingin siya pabalik, si Jack ay nakatayo sa lugar kung saan si Katie ay ilang segundo. Kanina, paalis na ang dalawa, hindi napapansin na nawawala na ang dugo ni Maureen sa pool. Di nagtagal, ang mga butas ng bala ay nagsimulang umagos ng dugo, at ang buong pool ay napuno nito. Pagkatapos noon, ginalugad ni Jack at Maureen ang laundry room, at humanap ng isa pang pinto na hindi sa blueprint ng barko. Sa pagbukas nito, itinulak sila ng puwersa ng tubig, na nagdadala rin ng mga naputol na bangkay. Palabas ng nakalock na kwarto, parehong natarante sina Jack at Maureen at sinubukang tumakas. Gayunpaman, napunta si Captain Murphy sa lounge ng kapitan. Nakahanap siya ng isang nakabukas na bote ng alak. Ngunit habang sinusubukang humigop, nakita niya ang barko. Aktwal na kapitan sa salamin. Bumagsak at nabasag ang salamin, habang si Murphy ay tumatakbo palayo sa takot. Hindi alam ang mga paranormal na aktibidad, iniisip ni Greer ang kanyang sariling negosyo. Kapag may narinig siyang kumakanta, si Francesca yun. Ang parehong performer na nagpapasaya sa mga pasahero. Nakasakay noong 1962. Hinahanap ni Greer ang pinanggalingan ng tunog, ngunit sumuko pagkaraan ng ilang sandali. Ang hindi niya alam ay pinagmamasdan siya ng babae na naglalakad palayo sa likuran niya. Sa ibang lugar, nakita ni Jack at Maureen ang isang dibdib na puno ng mga blok ng ginto. Milyon-milyong dolyar ang halaga na may uuwi ng lahat sa crew. Tuwang-tuwa silang tinitipon ng lahat at ipinakita sa kanila ang kayamanan. Ngayon ay hindi na nila kailangang ayusin ang barko, at maaari nang bumalik sa bahay gamit lamang ang kayamanan. Sa sumunod na eksena, ang lahat ay naglalagay ng ginto sa kanilang bangka. Ang mekaniko, si Santos, ay naglilinis ng mga makina, kaya sila ay magiging handa kapag sila ay nagpasya. Umalis. Sa likod niya, may taong sadyang naglalabas ng propane mula sa isang silindro, na nagiging sanhi ng pagsabog. Nagreresulta ito sa pagkamatay ni Santos, at pagkasira ng bangka. Lahat ay nagulat, at nalulungkot sa hindi inaasahang pagkamatay. Bukod dito, ngayon sila ay natigil sa barko, bago ang pagsabog, nakita na naman ni Maureen si Katie. Para bang binabalaan niya si Maureen tungkol sa pagsabog, ngunit may napigilan. Sapat na dahilan ito para tingnan ni Maureen kung sino si Katie. Dumaan siya sa pagpapatala ng pasahero, at nalaman ang numero ng kanyang kwarto. Habang naglalakad papunta sa kwarto, napasigaw si Maureen sa gulat. Namatay na pala si Katie sa pagbibigti, habang ang kanyang naagnas na bangkay ay nakabitin pa. Lumapit si Maureen, at kinuha ang isang kwintas sa bangkay ni Katie. Lumilitaw ang kanyang espiritu sa silid, at hinihingi ang kwintas. Sinubukan ni Maureen na iabot ito sa kanya, ngunit dumaan ito sa kanyang palad. Ngayon ay malinaw na sa kanya na ang batang babae ay hindi isang tao. Sa kusina, dalawang tripulante ang nakahanap ng mga sariwang pagkain. Hindi nila ito kinwestiyon bago nilamon ang kalahati ng pagkain. Sa una, kamangha-mangha ang lasa, ngunit pagkaraan ng ilang sandali. Naamoy nila ang isang kakilakilabot na pabango. Sa pagsuri, nakita nila na ang pagkain ay naging uod. Pareho silang nataranta at nagsimulang magsuka at disgusto. Then there is Greer, na nasa ballroom. Normal ang lahat hanggang sa bigla na lang nag-transform ang lugar sa hitsura nito noon. Pinalibutan siya ng mga panauhin, at kumikilos na parang nasa isang tipikal na party. Tsaka parang may extra interest si Francesca sa kanya. Nililigawan niya ang lalaki, at minamanipula ito para halikan siya, kahit na mayroon itong fiancé. After the kiss, masyado na siyang malalim para umatras. Nagsimulang maghubad si Francesca habang sinusundan siya nito, umaasang mapupunta siya sa kanyang silid. Ngunit sa halip, nahulog siya sa isang mataas na plataporma, at namatay. Ipinakita ng magandang babae ang kanyang tunay at deformed na mukha. Samantala, si Murphy ay nasa silid ng kapitan. Nang biglang, ang isang bote ng alak ay nagsimulang gumalaw sa sarili nitong. Tiningnan niya ito ng mabuti, pagkatapos, nakita niya ang kapitan ng barko na nakaupo sa harap niya. Ang lalaki ay nag-aalok kay Murphy ng ilang alak, labis sa kanyang hindi paniniwala. Wala rito ang kapitan para saktan siya, ngunit para makipag-chat. Sinabi niya kay Murphy ang tungkol sa isang nawala. Barko na pinangalanang Lorelei, 40 taon na ang nakalilipas. Samantala, nag-uusap din sina Katie at Marina sa kanyang silid. Inihayag ng maliit na batang babae na lahat ng namatay sa barko 40 taon na ang nakalilipas ay nakulong. Dito noon pa man,
Hindi sila makapunta sa langit dahil may makapangyarihang nagbubuklod sa kanila sa barko. Ngayon ang tanging paraan upang sila ay mapalaya ay kung ang barko ay nawasak. Bago ipaliwanag ni Katie kung sino ang makapangyarihang tao, nagsimulang magbago ang mga dingding sa silid. Nagpanik siya at inutusan si Maureen na tumakas bago mawala sa sarili. Bumalik sa lugar ng swimming pool, hinahanap ni Murphy ang iba pang crew. Sa wakas ay nalaman na niya ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng barko at gusto niyang bumalik. Ngunit sa daan, inatake siya ng ilang Santos. Yung tipong namatay sa pagsabog kanina. Mukhang totoo ang mga guni-guni na kapag nilapitan siya ni Maureen, iniisip ni Murphy na siya rin ang multo ni Santos. Inaatake siya nito at ginagawa ang lahat para wakasan ang buhay nito. Nagawa naman ni Maureen na saksakin siya sa paa at nailigtas ang sarili. Ilang sandali pa, dumating si Jack at pinaalis si Murphy para sa kanilang kaligtasan. Inilagay nila siya sa isang drained fish tank at ikinulong sa loob. Sa ngayon, walang pakialam ang grupo sa ginto at gusto na lang bumalik sa lupa. Ipinagpatuloy nila ang pag-aayos ng barko sa mga susunod na oras at sa wakas ay tapos na ito. Dahil hindi pa rin bumabalik si Greer mula sa lounge area, nag-aalala ang lahat. Habang ang mga lalaki ay gumagawa ng ilang huling minutong pagsusuri, hinanap siya ni Maureen. Muli niyang nadatnan si Katie na nagpapakita ng bangkay ng kanyang Greer. This time, matigas ang ulo ng dalaga na ipakita kay Maureen ang lahat ng nangyari sa barko. 40 taon na ang nakalipas. Kinalabit niya si Maureen at dinala siya sa nakaraan. Masigla ang barko sa daldalan at tawanan ng mga tao. Ngunit ang hindi nila alam ay nakumbinsi ng co-captain ang buong crew na patayin ang lahat. Sakay para sa gintong nakita nila kanina. Ang mga nagluluto ay naghalo ng laso ng daga sa pagkain na ikinamatay ng karamihan ng mga tao. Pagkatapos, sumunod ang dance floor massacre. Ang natitirang mga nakaligtas ay binaril patay sa pool. Ang kawawang Katie ay kinaladkad sa kanyang silid at binitay hanggang sa mamatay. Sa wakas, ang mga tripulante ay tumakbo sa kayamanan at nagsimulang mang-agaw ng anumang makakaya nila. Pero hindi rin yun pinayagan ng co-captain. Kasabay ni Francesca, binaril niya ang bawat isa sa kanila. Sa wakas, naiwan silang dalawa bago siya pinagtaksila ni Francesca at binaril siya sa. Ngunit ang mga sorpresa ay hindi natapos doon. Pinatay ng lalaki si Francesca sa pamamagitan ng pagbitaw ng kawit na tumama sa kanyang leeg at sumabit sa kanya. Sa huli, ang lalaki ay nahayag na walang iba kundi si Jack. Isa siyang demonyong espiritu ng isang patay na makasalanan. Ang kanyang trabaho ay gawing kasalanan ng mga tao at pagkatapos ay patayin sila upang dalhin ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno.